even nung time pa ng ng Israelites sa panahon ni Moses, we have to be honest na yung mga sinumpaan ng mag-asawa o ng dalawang taong na magsasama sa hirap at ginhawa at magsasama hanggang sa huling hininga nila ay hindi po talaga natutupad. During the time of Moses po, may tinatawag tayong Mosaic Law. Yung pong Mosaic Law are the laws given by God to the Israelites through Moses, na kung saan matatagpuan po natin yan sa Old Testament. During the time of Moses po talaga, makikita na natin doon pa lang yung katigasan ng ulo ng mga Israelite. At hindi po talaga nila binavalue ang marriage, kaya inalaw po ni Lord ang divorce. Nung panahon po na yon, kung makikita natin na kailangan po talagang magkaroon ng certificate of divorce o yung kasulatan ng paghihiwalay. Pero dapat po para mag-apply ka o magkaroon ka nun, dapat ang maging reason lang ay yung pong sexual immorality, yung tinatawag nating pangangano niya, pakikiapid, or in English, yung po yung adultery. Dapat yun lang po ang maging reason ng paghihiwalay ng mag-asawa. Pag aside po doon sa reason na yon, na ang asawa ay nakipaghiwalay sa kanyang asawang babae, itinutulak niya po na magkasala ng pangangano niya yung asawa niyang babae. At the same time, kung sino naman po ang makikipag-asawa dun sa babaeng iniwan niya, ay tinutulak niya rin po sa pagkakasala ng pangangano niya. So kaugnay po rito, mababasa din natin sa Matthew 19, chapter 19, verse 3 to 11. Babasahin ko po. May ilang Fariseo yung lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba niyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na babae at lalaki? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit inutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulit ni Moses na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Subalit hindi ganun sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaki humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa ng mga lunya, at siya ay mag-aasawa ng iba, ay nagkakasala rin ng pangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Dito po maliwanag na talagang pinaliwanag ni Jesus sa kanila na ang magiging valid reason lang para hiwalayan mo ang asawa mo ay ang pakikiapid o pangangalunya o yung adultery. Pag hindi po yun ang reason, na tinutulak mo po sa pagkakasala ang iyong asawa. Mababasa po natin sa Malakay 2:16, nasusuklam ako sa paghihiwalay. Sa English po, ang sabi diyan, I hate divorce. Napupuot ako sa mga gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga, maging tapat ka sa iyong asawa. So dito po ipinakita na hindi idinisenyo ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa. Kasi nga po, ang konsepto talaga nung kinreate niya si Adam and Eve ay magmahalan, magtulungan at magsama hanggang sa huling hininga. Iniiwan ng mga lalaki ang kanilang mga magulang upang pumisan sa kanilang napiling maging asawa. Sa Genesis din po, makikita natin na yun nga original na plano ng Diyos ay pagsamahin habang buhay ang lalaki at babae at hindi po pansamantala lamang. Tunay na hindi idinisenyo ng Diyos na hiwalayan ng mga lalaki ang kanilang asawa sa kahit ano pang dahilan. Pero yun nga po dahil sa katigasan ng ulo, dahil likas na talagang matigas ang ulo at No, ginagawa ang our mga bagay na coffee hindi maker gusto pot ng is Diyos, not talaga pong working. nagkakasala tayo. Will you Kaya po try? inalaw ng Or Panginoon did you take my coffee yung just now? certificate of divorce o yung divorce na Mm-mm. tinatawag. Dito po papasok talaga kung makikita mo yung konserbatibong kaisipan na dapat pag hihiwalayan mo yung asawa mo, ay ang issue lang dapat ay yung
sexual immorality Yeah, o yung because pangangalunya. At hindi po because yung I tried liberal na twice. kaisipan na pag may nakita ka ng hindi mo gusto sa Yeah, asawa mo, yung ugali, yeah, o nakita mo because nagbago na this yung is new. itsura niya, tumaba na siya, o Mhm. meron kang hindi na nagustuhan sa kanya, eh hihiwalayan mo na. Hindi po gano'n sapagkat dinesign po tayo ng Panginoon na magsama tayo, na magsama ang mag-asawa na kahit na ano pa yung naging itsura niya o ano pa ang pag-ugali niya o may nabago na sa kanya, talaga pong kailangan magsama po yon ng habang buhay. At tunay nga po na dito po ipinahayag ng Diyos na kung makikita Mhm. po natin na sa mga ano po, sa mga wala pa pong asawa sa mga kadalagahan, dapat po talaga na kung nagpaplano po talaga tayong mag-asawa, hintayin po talaga natin yung perfect will ng Panginoon kaysa yung permissive will. Kasi po 'pag ang binigay ng Panginoon yung tamang tao para sa'yo, tunay nga po na ang isang relasyon ay it will stand the test of time na ang magiging sentro ng relasyon ay ang Panginoon. Pero kung dumating naman po talaga yung panahon na talagang naghihiwalay na at ang reason talaga yung pangangalunya, eh, para po sa akin lang po, para po sa akin na tayong mga babae, mas maganda po sigurong manatili na lang tayo na walang asawa at maglingkod na lang sa Diyos. Pero depende po 'yan. So, dito po pinaliwanag talaga ng Panginoon na ayaw niya sa divorce. Kaya lang po dahil sa katigasan ng ulo, inallow niya po ang divorce pero talaga ang magiging reason lang ay yung pakikiapid o pangangalunya. So, tuloy po tayo moving forward po sa ang panunumpa. So sa verse number 33, narinig ninyong muli na sinabi nila noon, unang panahon, huwag kang manumpa ng walang katotohanan, kundi tuparin mo ang mga sinumpaan mo sa Panginoon. Dito po itinuturo sa atin na anumang pangako na sinumpaan natin or promise natin kay Lord, dapat po tuparin or gagawin natin. Kahit po gaano kahirap yan, dapat pong gawin natin. Bilang mga lingkod ng Diyos, we should be honorable and trustworthy. Dapat po nakikilala tayo na ipinamumuhay natin o ginagawa natin ang ating mga sinasabi at ginagawa po natin kung ano man po yung sinumpaan natin sa Panginoon. Mababasa po natin sa Numbers chapter 3 verse 2. Dito po ang sabi ay, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binibitawan nyo. Dito po nagbabala na ang ibig sabihin po niyan kung ano po yung pinangako mo sa Panginoon. Kailangan mong tuparin yan sapagkat yan po ay pinangako mo. Sapagkat po kung ikaw ay nangako, nakasulat po sa Leviticus 19:12, huwag kayong manumpa sa aking pangalan kung ito'y walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Yun po ang nasasabi. Kaya nga po dapat, ang sabi rin po sa Deuteronomy 23 chapter 23 verse 21 and 23, huwag niyong kakaligtaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi niyo tinupad iyon. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata, ngunit kailangan tuparin ang umang pusang loob na pangako niyo kay Yahweh. At sinasabi rin po sa mga ngaral 5:4, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Tayo po bilang mga lingkod, dapat po talaga maging firm tayo sa ating pangako sa Diyos. Kasi po lahat ng pangako natin sa Diyos at pangalawa sa tao, dapat po ginagawa natin. Kailangan yung salita natin, panghawakan natin. Kung sinabi sa Panginoon na gagawin ko yan, nangangako po ako Panginoon, gagawin ko yan, gawin po natin yan dahil yan po ay magpapakita na kung gaano natin kamahal ang Panginoon ang pagtupad po sa mga pangako. At sinabi rin po sa Joshua, mababasa natin dito, na walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sambayan ng Israel. Lahat po ng pangako ng Panginoon ay nangyari. So kung ang Diyos ay tumupad sa lahat ng kanyang ipinangako sa atin bilang mga lingkod niya, 'di ba sabi nga po, there's no servant greater than his master. Kung ang Diyos po ay tumupad ng kanyang mga pangako, tayo rin po bilang mga lingkod niya, dapat po tayo
ay tumutupad sa anumang pong sinumpaan nating pangako sa Panginoon. Katulad po nga po na nabanggit ko kanina, na ang pagtupad sa pangako sa Panginoon ay pagpapakita ng ating pagmamahal at obedient sa Panginoon. Kaya kayo, anong pinangako mo, anong man sinumpa mong pangako sa Panginoon, bilang lingkod po, kailangan po natin yun gawin o sundin. Okay po, sa verse 34 po hanggang 37, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kang mangako ng anuman, ni sa ngalan ng langit sapagkat ito ay trono ng Diyos. Kahit ang lupa ay huwag mo ipanumpa, sapagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem man ay huwag mong ipanumpa, sapagkat ito ang lungsod ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipangako, sapagkat kahit isa mang buhok nito ay hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Dapat lang na ang pananalita ninyo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Subalit, anuman ang higit pa rito ay nanggagaling na sa masama. Dito po itinuturo sa atin na hindi tayo dapat manangangako ng anuman. Hindi natin dapat sinasabi kasi po tayong mga tao sinasabi natin na for heaven's sake or in the name of heaven or in the name of our Lord. Lahat po yan ay hindi tama. Kasi po ayan ng mga yan ay kaharian ng Diyos at hindi po natin pag-aari. Nakalagay po sa tandaan po natin na wala tayong pag-aari. Ang anumang meron tayo, ang ating buhay, ang ating kalakasan, anumang bagay na meron tayo, ang ating pisikal na katawan, anuman po ang mga yan ay hindi po sa atin. Wala po tayong pag-aari. Ang lahat po ng bagay dito sa mundo ay pag-aari ng Diyos, ay pag-aari po ng Diyos. Wala nga po tayong kontrol sa lahat ng bagay dito sa lupa eh. Kaya ano naman po ang karapatan natin na ipangako ang meron dito sa mundo? Wala pong tayo, lahat po ng meron tayo ay galing lamang sa biyaya, awa at habag ng Diyos. Wala po tayong pag-aari. May mga pagkakataon po na minsan po ginagawa natin na nasasabi natin na cross my heart o kaya sasabihin mo na sa ngalan ng aking mga magulang, mangangako ako sa iyo, natutulungan kita. But in the end, hindi mo naman natulungan yung tao. Pati po yung buhay ng mga magulang mo na hindi mo naman pag-aari, ay naipangako mo dun sa tao. Tapos yung taong pinangakuan mo na ng tulong, or for example po, ng tulong, pinangakuan mo siya. Of course po, aasa yun na tutulungan mo siya. Tapos kung hindi mo naman po gagawin, mabuti pang sabihin mo na lang na hindi ko kayang tumulong. Sa panahon ngayon, wala po akong kayang tumulong. Kaysa yung mag-oo ka na tutulungan mo siya, tapos at the end, hindi mo naman pati pala tutulungan. Ano naman po ang mangyayari dun sa taong yun? Na baka yung taong yun, yung tulong lang na inaasahan niya sa'yo, ang tanging niyang pag-asa. Kaya po dapat, pag meron tayong sasabihin, wag po tayong mangangako. Kung ang dapat ang sasabihin lang po natin, kung yes or yes, kung no, kung hindi po ay hindi. Kaya po kailangan maging tapat tayo sa bawat sinasabi natin, sa bawat salitang sinasabi natin at sa mga pananumpa natin. Dahil po wala po talaga tayong pag-aari, wala po kahit ano. So katulad po ng example na yan sa mag-asawa, 'di ba nung kinasal ka sa harapan ng Diyos at ng tao, 'di ba ano ba sabi mo, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. 'Di ba, I will honor and love you for the days of my life. Pero nakaranas lang po 'yan ng kaunting paghihirap, nakaranas lang po ng mga kaunting pagsubok, tumatalikod na po sa sinumpaan, sa Diyos at sa tao. Kaya po sa ating mga tao makikita rin 'di ba may kasabihan rin po tayo na sinasabi natin na promises are meant to be broken, pero sa Panginoon po, promises must be acted upon or must be done. Kasi po ang mga promises na ginawa natin sa Panginoon, paulit-ulit ko pong sasabihin, yan po ay nagpapatunay ng ating obedient at pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga po, yun nga po, kung mangangako tayo, wag po tayong magsasabi na saksi ko ang langit at saksi ko po ang lupa. Dahil wala po talaga tayong pag-aari dito. Ang lahat po ay nanggagaling sa Panginoon. At anuman ang mga at anumang salita pa na hindi yes or no, lahat po yan nanggagaling sa kasamaan at hindi po yan galing sa Panginoon. Kaya nga po makikita natin no, dito sa mga ngaral, nakasulat po sa mga ngaral chapter 5 verse 5 and 6,
Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos kung magkagayon, hindi niya pagpapalain sa anuman ang iyong ginagawa. So talagang makikita natin, galit na galit ang Panginoon sa mga pangakong sinasabi mo na hindi mo tinutupad. At mas mabuti pa nga na pag sinabi mong yes, gawin mo. Pag sinabi mong no, okay po, at least na, naging totoo ka na sinabi mong hindi mo magagawa o hindi. At pag dumating na yung panahon na nagsabi ka nga ng no, pero ginawa mo naman, yun po ay talagang kalugod-lugod. Kaysa yung sasabihin mo ng nag-yes ka, tapos hindi mo naman po talaga gagawin, eh isa po yung kalapastanganan sa Panginoon. Kaya po tayo, dapat po talagang matuto tayo at matuto po tayong pahalagahan ang ating mga pangako at mga salitang binibitawan sa ating Diyos at sa ating kapwa. Kasi po, accountable po tayong lahat sa ating mga salita at mga pangako sa Panginoon. Opo, pag may mga pangako po tayong hindi natupad, totoo po yun, patatawarin naman tayo ng Panginoon. Pero yung consequences po ng action na pinangako natin, minsan po may mga pagkakataon, hindi tatanggalin ng Panginoon ang kaparusahan ng mga pinangako natin sa Panginoon. Kaya po, kailangan po talaga na maging maingat tayo sa pagsasalita, sa panunumpa, sa pangangako sa Panginoon. At ang ating sasabihin kung hindi po natin kaya, hindi po masama magsabi ng hindi ko kaya o no. At kung kakayanin po natin at kung nakapangako po tayo ng yes, gawin po natin. Gawin po natin bilang pagpapakita ng pagsunod at pagmamahal sa Panginoon. I-allow niyo po ako mga kapatid ko na mag-set po ng example regarding this po sa panunumpa o pangako ng Panginoon. Kasi po, nangyari po talaga sa akin yan. Talagang I suffered the consequences po. Nung 2018 po kasi, Alexa, stop. nagkaroon po talaga ako ng bleeding. 2018, siguro mga 5 days after that nahinto na. Then, nagkaroon ulit ako ng bleeding in 2019 ng June 15. 2019. So, nagbe-bleeding po ako, spotting. So, akala ko ano lang, since I entered the menopausal phase, baka ako naglayag-layag lang yung retla ko, kaya ako nag-spotting na ganyan. And then, it was June, July, and then yung aking OB-GYN advised me to do the curettage and dilation, yung RASPA. So, I was scheduled it August. I think last week ng August. But before that, yung aking RASPA, umattend po ako ng isang conference sa Manila, yung Puso Conference ng church namin. And during that time, they have this yung healing. So talagang I pray for healing. Talagang Lord, kiniklaim ko yung healing ko, ma-stop yung pagdurugo ko kasi sabi ng OB-GYN ko, it's not normal for you na nagbi-bleeding ka because nalagpasan mo na yung menopausal, nasa menopausal stage ka na, kaya hindi na normal. Sabi niya, kaya nag-suggest siya ng dilation, yung RASPA nga. So, nag-pray talaga ako during the conference na Lord, I pray for healing. So, pinakalot. Tapos sabi ko po sa Panginoon is, Lord, pagalingin mo lang ako. Mag-aaral po ako ng SOD, yung School of Discipleship. Mag-aaral po ako doon. So, ito po, nung August po na raspa ako, kasi sabi ng OB-GYN ko, tingnan natin kung benign or malignant. So, nung niraspa po ako, actually, bago ako niraspa, nag-stop po yung aking pagdurugo. Tapos nung niraspa ako, nung lumabas yung biopsy result, ang sabi ng OB-GYN is, okay na yung yung uterus mo, manipis na siya. So normal na, let's wait na lang dun sa result. Nung lumabas ang result, ano po siya, benign, wala pong nakita. So nag-stop po yung aking pagdurugo kasi po wala na. Here comes 2020. 2020 po, I think bago nagkaroon po ng lockdown 2020 March. So bago po mag-lockdown, nagkaroon po ng School of Discipleship sa church namin, I think around March 10. Hindi ko po alam, basta bago mag-lockdown 2020, hindi po ako nag-enroll.
Pero pinangako ko po sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang ako, mag-i-enroll ako sa School of Discipleship. Hindi po ako nakapag-enroll nung time na yun. Hindi po ako nagpunta sa church para magpa-enroll kasi ang dami kong reason. Busy ako sa work, meron kaming income tax, meron kaming audit filing ng income tax return. So, hindi po ako nag-enroll. Tapos, nung after that, ilang araw, nag-announce na ang government ng lockdown. After din po nun, pag-announce ng lockdown, maniwala po kayo, dinugo ulit ako. Hindi po ako nag-enroll. So, dinugo po ulit ako. Hanggang sa dinugo ako ng dinugo. Pero nung March na yon, hindi nga po ako nag-enroll. Tapos meron ulit second na School of Discipleship, parang sa isang taon po, 3 beses nagkakaroon. Nung July, I think July o August, hindi pa rin po ako nag-enroll ng School of Discipleship. Tuloy-tuloy po yung pagdurugo ko. Then October po, doon po ako nag-enroll. At hiningi ko po ng tawad. Lord, sorry po, hindi ako nakapag-enroll ng March. Pero pinangako ko po sa'yo, pag nagkaroon po kaagad ng School of Discipleship, mag-enroll po ako. Pero nakapag-enroll po ako October na ng School of Discipleship. Pumasok po yung 2021. That was the time that I decided to do the surgery kasi po I was bleeding profusely talaga. Napakalakas. And I was scared during that time na magpa-opera. Kaya sabi ko kay Lord noon, Lord, kung if you allow na magpa-surgery ako, baguhin mo yung puso ko. I-allow mo na, ayoko po, natatakot po ako magpa-surgery. I-allow mo na gustuhin ng puso ko na magpa-surgery na ako kung yun po yung gagawin mo para po, kung yun po ang gagawin ko para po gumaling ako, matigil yung pagdurugo ko. The following day, pagising ko po, gusto ko nang magpa-opera. And then, kumausap, binalikan ko yung aking OB-GYN, so na magpapa-opera ako. So, she scheduled the operation of May 2021. At ang consequences po ng hindi ko pagsunod sa Panginoon, continuously bleeding, at noong June 2, lumabas po yung biopsy result ko. I have stage 2 adenocarcinoma endometrial cancer. So, pinatawad po ako ng Panginoon doon sa pangako ko. Tumigil po yung pagdurugo ko dahil nangako ako. Nung hindi po ako nangako, nagtuloy-tuloy po yung pagdurugo ko. Hiningi ko po ng tawad sa Panginoon, pero I have to suffer the consequences of my action and my word. Pinagdaanan ko po ang lahat ng treatment sa cancer na napakahirap. Pero naging mabuti naman po ang Panginoon. Then nakita niya yung puso ko. Pinagaling po ako ng Panginoon. Kaya po naging lesson po sa akin yan na hindi po ako nangangako sa Panginoon kung hindi ko rin kaya. Kung meron mang gustong pagawa sa akin ng Panginoon, lagi ko pong pinapanalangin, Lord, samahan mo ko. Samahan mo ko. Bigyan mo ko ng lakas. Bigyan mo ko ng desire sa puso ko na masunod ko kung anong kalooban mo. Huwag mo po akong iiwan dahil wala po akong kakayanan. My spirit is willing but my flesh is weak. Kaya sabi ko, Lord, huwag mo kong iiwan. Kung may pinapagawa ka sa akin, huwag mo kong iiwan. Bigyan mo ko ng kalakasan. Bigyan mo ko ng desire na mas lalo pang sumunod sa iyo. Hindi na po ako nangangako. Ayoko na pong mangako dahil po napakahirap po. Pero tapat naman po ang Panginoon. Sinabi niya naman po na hindi kanya iiwan ni pababayaan. Pagdadaanan lang po talaga yung mga action natin na hindi po, na pinangako natin sa Panginoon, mga gawa natin na hindi po tama sa Panginoon. Meron po talagang pagkakataon na we have to suffer the consequences. But after that, matututo ka naman. Makikita mo naman na ang kabutihan ng Panginoon. Yung mga time na hindi ka rin naman niya iiwan. At siya talaga ang magpuprovide ng lahat ng kakailanganin mo para mapagtagumpayan o madaanan mo yung proseso na yun. Kaya salamat po sa Panginoon at tunay nga po na magsilbing aral po sa ating lahat na let our yes be yes and our no be no. At tumupad po tayo bilang pagpapakita ng pagmamahal at obedience sa Panginoon. Yun lang po, sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na banal, tunay nga Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon ko, sa gawain ito, Panginoon ko, na anuman lahat ng natutunan namin, Panginoon ko, ay tunay nga Lord na maitanim po sa aming puso at tunay nga Lord na maging tapat kami kung ano po ang mga sasabihin namin at kung kami man, Panginoon ko, ay may ipinangako sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, Lord, na magampanan namin po o matupad namin ito, Panginoon ko, for your glory. Maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon ko, na
Salamat sa bawat salita at salamat sa buhay ng mga kapatid ko na nakapakinig, Panginoon ko, at tunay nga, Panginoon ko, na ikaw po ang mangusap sa kanila. Pinupuri ka namin, Lord, sinasamba ka namin, at salamat po sa katagumpayan ng gawain ito. Ikaw lamang po ang naitaas, Panginoon ko. Sinasamba ka namin, sa'yo po ang pinakamataas na papuri. Pagsamba, ito po ang aming dalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen.